Sa tingin ko, ito na yung pinaka huling video na gagawin ko about etong mga pinagsasabi ko nitong mga nakaraang araw. So, una, kung sinabi yung videos about original sin, tapos pangalawa, yung impyerno, tapos pangatlo, si Satanas, pang-apat, oversimplified obsession ko about Yahweh, Jehovah, Adonai, the God of Abraham, ama nating lahat. Ngayon, ito yung idea ko na pangtapos sa pagdadaldal ko itong mga nakaraang araw, which is a video about Jesus, Lord of Lords, King of Kings, Diyos na buhay, totoong Diyos, ipinako para sa atin, namatay, nilibing, at muling nabuhay. Sa dugo niya, nakakalinis ng kasalanan. Kung Trinitarian ka, kung Unitarian ka naman, hindi ako familiar sa mga Unitarian. Pero, yung remnants ng teaching niya, nandun sa kanila. Whether it is Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, at kahit mga Muslim. Hindi na kataka-taka na si Jesucristo, pinaka-maimpluwensyang tao sa buong kasaysayan natin. Yung pagtingin natin ng taon nakabase sa kung kailan siya nabuhay. 'Di ba? Meron tayong BC tapos AD. Yung ganun kalaking impact sa mundo, hindi yan basta-basta nagagawa ng ibang tao. Grabe ka sa kasaysayan kung nagawa mo yun. Ngayon, dati akong churchgoer, tulad ng mga sinabi ko sa iba. At pamilyar ako doon sa mga turo niya sa buhay niya na sinasabi sa simbahan, sa Biblia na nagsasabi na siya ang itinakdang tagapagligtas ng mundo. Lalo na kung sasabihin ng iba, kung mag-aakay sila ng mga tao sa simbahan nila. Kilala niyo po ba ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo? Sigurado ako sa ang lupalok ng mundo, maliban na lang kung hindi sila naapektuhan ng colonial era. Hindi nila kilala si Jesus. Pero tayo, na nakamana ng turo na to, isa din sa mga responsibilidad natin na kilalanin ang totoong Jesus. Marami siyang title sa iba't ibang mga relihiyon. Sa mga Trinitarian, siya ang God the Son, the Logos, Lamb of God, the perfect sacrifice for our sins. Diyos siya, hypostatic union, fully man, fully God. Sa mga Unitarian naman, isa siya sa mga messenger ng Diyos Ama sa mga huling araw. Sa mga Muslim, propeta siya na isa sa mga mensahero ng Allah sa mga huling araw. At sa mga Hudyo, he is a false prophet.
kahit na hindi ako ganun ka seryoso sa pananampalataya ko, nasubukan ko rin yung pumupunta linggo-linggo sa simbahan at nakakarinig ako ng mga turo ng Diyos. Pero lagi kong naiisip dati na eto na ba yun? Yung pawang katotohanan na sasabihin sa'yo ng simbahan. Dahil nga bilang mga alagad ng mabuting pagmahal at buhay na Diyos na totoo, responsibilidad nila na iakay ang lahat ng mga kaluluwa palapit doon sa Diyos na yun at hindi papunta sa kaparusahan. Kaya itong video na to, hahatiin ko sa tama. Simulan natin sa totoong last book of the Old Testament. First and Second Maccabees. Wala siya sa King James Version na pinanggalingan kong church, which is a Baptist church. Gumagamit ng mga Baptist ng King James Version as the Baptist doctrine in general was common among Americans and mainly English Protestants. Kaya nga, lahat ng doctrine nila nakabase doon sa 66 books na yon. Na ang Old Testament nila nag-e-end sa Malaki. Ngayon, the story of how King James Version got the other books out from the original Catholic Bible, kasi may depende sa kung anong early church yun, may iba-ibang books pa na nasa Bible. In the Ethiopians, they have up to 88. Sa ibang Orthodox, meron silang 78. Tapos kung tama ako, sa Catholic Church, meron silang 72. Ngayon, sa Catholic Church, yung 72 na yun, under ang First and Second Maccabees. Yung pinakita kong table of contents nung King James Version sa unang image, kasama siya sa Apocrypha. Nung inayos ni Martin Luther yung Bible to agree with his Protestant doctrine, nilagay niya yung Apocrypha sa dulo ng Bible, which is dati nasa ending siya ng Old Testament. Pero dahil yung mga doctrine sa Apocrypha nag-disagree sa kung anong doctrine ang tingin ni Martin Luther is important for the Christian living, nilagay niya yun sa dulo. Then, through the publication, manufacturing ng Bible, para makatipid yung mga printing press, they decided to actually remove it. Kaya over time, considered siya ng mga non-Catholics, non-Orthodox na Apocrypha o not canon dahil wala siya sa King James Version. So what even is the content of First and Second Maccabees? Andun yung mga sagot kung bakit ganong klaseng lugar ang Judea kung saan pinanganak at nagturo si Jesus na nakasulat sa mga gospel. To start off, First Maccabees, summarize ko na lang siya. Ito yung panahon na pamamatay ni Alexander the Great.
Tapos, yung mga sakop niyang lupain, pinaghati-hati sa mga, kung tama ako, generals niya. At ang Judea nun, under kay Antiochus of Epiphanes. Ngayon, ang ginawa ni Antiochus is he heavily persecuted the Jewish people under his governance. Nag-alay sila ng baboy sa temple, desecration, killings of Jewish people, men, women, children, tortures, any violent act you can think of towards the Jewish people. Ngayon, may isang character doon na si Judah Maccabeus. He led the Maccabean Revolt. Tapos, nakuha nila ulit yung Jerusalem from the Greeks. Now, sometime later, yung mga descendants ng mga Maccabees ang nagtayo ng kingdom nila sa Judea. Pero, as the Roman Empire got its power, Judea was also under them. Na through the decades na walan ng impluensya yung mga Maccabee. Kaya yung, kung tama ako, doon na sumunod yung line nila King Herod. Now, the first Maccabees talks about the historical accounts. The second Maccabees talks about the evolution of the Jewish faith. Kasi sabi ko doon sa video ko about hell, ang mga Hudyo naniniwala sa perishing na nefesh, which is the word for soul. At kapag ka namatay ang laman, patay na rin ang nefesh. Pero after the years of exile and persecution of the Jews, na-develop ang apocalyptic doctrine nila ng Messiah figure, ng resurrection of the body, and the Day of Judgment, na ini-echo ng modern Judaism, Catholic faith, nasa creed nila, mga Muslim, at ang iba pang mga sekta ng Christianity. Prayer for the dead was also a part of Second Maccabees. Kasi nga, naniniwala sila na yung mga kaluluwa ay mainam na patawarin ng Diyos para meron silang lugar sa bagong mundo na gagawin niya. Kaya tayo naka-adapt ng sin, forgiveness, and the great beyond. Now, pag-usapan na natin si Jesus. Naniniwala ako na may Jesus na pinanganak dito sa mundong to. Hindi ko tinatanggi na totoo siyang tao. Pero tinatanggi ko kung ano mang kwento ngayon na meron siya. With the geopolitical events that happened to Judea, ganung klaseng kultura yung nilakihan ng historical Jesus. He was probably a Jewish rabbi, but a more radical. He was also a disciple of John the Baptist, who came from the lines who adopted the apocalyptic teachings that stemmed from that point of Judea
At isa siya sa mga messianic figures. Kaya sabi ko sa una kong video about it, sa original sin, na una, si Jesus, disipulo siya ni John the Baptist. Tapos sa video ko sa impyerno, hindi tayo ang target audience ng Messiah. Para siya sa mga Hudyo lang. May bits of truths ang gospel about sa mga turo niya and about his death execution. Tama na yung mga teaching ni Jesus, ini-echo yung kung anumang apocalyptic teaching ang na-develop from the events of the first Maccabees. Sobrang radical ng Judea nun na hindi mo may iwasan na may mga Jews na ang iniisip end of the world na. At isa, sila John the Baptist. At Jesus Christ doon sa mga naniniwala doon sa end of the world judgment day na yun. If you analyze the Gospels, ang lagi niyang turo, you have heard this from the commandments, the Mosaic Law, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, to do this and that according to the covenant of God. But I say unto you, that very language is a radical reform of the Jewish law na kung seseryosohin talaga natin ang turo ni Jesus, dapat walang simbahan, dapat lahat tayo mga nomad na nagtuturo ng Judgment Day, na nagtuturo ng Kingdom of God, walang pagmamay-ari dahil sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, talaga, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Hindi yon metaphor na nagsasabing hindi mahalaga ang gamit. Ang totoong turo ni Jesus, dapat wala kang gamit ni isa at ibigay mo yon sa makikita mo pulube sa daan. Huwag na rin kayong gagawa ng anak dahil nandito na tayo sa mga huling araw. Bakit mo pa iisipin ang ipon mo kung ang mga ibon nga sa mga puno pinapakain ng Diyos Ama? Paano pa na ikaw na tao? Hindi yon metaphor to trust in God. It is a direct order to not think about the future, but rather do this and that, for within our lifetime, the kingdom of God is coming. Bilang isa sa mga messianic figures, si John the Baptist, na ini-echo ni Jesus sa pangangaral niya sa Judea, Palestine, ay in-execute si John the Baptist. And after his execution, Jesus took the mantle of the title for the Messiah, which he claimed. He also prophesied a lot from the physical kingdom of God coming upon the physical world, the physical resurrection of the dead, the physical torment of
souls not welcome to that kingdom of God unless they are baptized for the repentance of sin and the destruction of the world, essentially. Now, as a controversial figure in the early 1st century AD, ayaw sa kanya ng mga radical Jews sa paligid niya. At ayaw rin siya ng Roman government na namamahala sa Judea. So, possibly on the Passover ng mga Hudyo, he was tortured, flagellized in public, crowned with thorns. He was, yes, mocked, spat, kicked. He carried that cross, and on his crucifixion, he was naked, and yung nakasulat na INRI sa taas was for the spice of the humiliation that the Messiah, the supposed Messiah, got. Jesus Nazarenum Rex Judiorum. On the gospel accounts, mas accurate, I believe, yung nakasulat sa Gospel of Mark na yung dalawang kasabay niya na pinako, ininsulto din siya kasi nga bakit hindi niya kayang iligtas yung sarili niya kung siya ang Mesiya. At dun din sa isang final words niya, naniniwala ako na sinabi niya yun, Eli, Eli, lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? He was on the cross for hours until he died. And as a criminal under the Roman government, his body was highly left to rot on the cross for days para makita ng lahat na ito yung kahihinatnan ninyo kung susunod kayo sa sinasabi niya. Yung mga sinabing followers, nagtago yung mga yan dahil isang Messiah na naman ang pumalpak sa dapat trabaho niya. With that in mind, the historical Jesus highly did not expect the early execution, the early crucifixion, pati yung mga propesiya na sinabi niya hindi nangyari. The arrival of the kingdom of God never came. The rumors of war and the earthquakes are all part of humanity's history. Yung destruction of the temple naman, it does not need a prophecy to expect that the threshold of the Roman Empire's patience to the Jews is almost running out. Sa sobrang daming problema nila, isa lang si Jesus sa mga dumagdag doon, at yung pagkasira ng templo, it's a disaster waiting to happen without the prophecies. The followers of Jesus were called the people of the way, which echoes the teachings of John the Baptist. Ngayon, people of the way still believed on that day of judgment. Inaantay din nila ang Mesiya
gaya ng mga Hudyo. Pero, iba na ang kultura nila. Isa doon sa mga nag-convert sa mission na yon, Apostle Paul, na nagsulat ng mga epistles sa New Testament na ngayon chine-cherish ng kahit anong Christian church. The main theme of the resurrection of the flesh, the physical judgment day, the physical arrival of the kingdom of God, andun pa rin siya. Pero habang kumakalat yung mga echo ng turo ni Jesus na nakuha niya kay John the Baptist, doon na lumalabas yung mga written works. Unlike the Old Testament, kasi ang main book ng mga Hudyo, the Torah, the first 5 books of the Old Testament, yung iba doon, Nevi'im, Ketuvim, na hindi siya ganong tinitingnan minsan ng mga Hudyo. Hindi ko alam kung tama ako, pero my point is, yung pinaka-main nila, yung Torah, which is going to be highly preserved as it is the most sacred text for the Jewish people. Ang writings ng mga people of the way within the first 200 years of this age, puro scraps na lang siya. Kaya kung ano man ang New Testament natin ngayon, recreation siya ng mga sinalvage na letters ni Paul at saka writings ng mga tagasunod ng message ni Jesus. Dito na ako pupunta sa point na hindi Messiah si Jesus dahil wala ni isang prophecy ang tinupad niya, o wala ni isang prophecy sa Old Testament ang natupad sa kanya. The earliest gospel is the Gospel of Mark, which echoes the mysteries of the kingdom of God, na ang pinapakita doon, the double life of the supposed Messiah. Matthew is a written account to appeal to the Jewish text that Jesus is indeed the Messiah, which appeals to the mistranslated passages of the Septuagint. Septuagint is the Greek translation ng Jewish Bible. Ang isa sa mga example na nandun, Matthew 1. Depende sa kung anong version, either 23 or 22 siya, na ang sinasabi, ang Mesiah ay ipapanganak sa literal virgin. Ngayon, ang problema dito, naka-base siya sa Septuagint. And it claims to echo Isaiah 7:14 that also says virgin in the Septuagint. Kung pupunta ka sa Hebrew, iba ang claim na Messiah. Kasi if you compare the two, Parthenos ang gamit sa Matthew tsaka sa Septuagint ng Isaiah. Pero sa Hebrew, Alma na. The word Alma means young woman in Hebrew. The word Parthenos means virgin in Greek. To actually be accurate, dapat ang gamit na translation ng Greek writers
nymphe. Pero Parthenos ang gamit nila. Vice versa, dapat sa Hebrew text, Betula ang gamit, hindi Alma. Since the Christian narrative already believes that Jesus is born from a literal virgin, not a young woman, specifically a virgin. The Gospel of Luke is also an messianic claim to Jesus for the Gentile readers, as ang daming mga nangyari doon. May genealogy, yung line ni Mary supposed to be from David up to Jesus. Tapos it is a debatable claim that Matthew and Luke were copies of Mark, as the Gospel of Mark came first, Matthew and Luke came second. Now, John takes a different turn to a cosmic, mythical creature who is named Jesus. Now, to run it back, Mark is a gospel to show that the Messiah is working mysteriously. Matthew and Luke appealed to the Jews and the Gentiles that this person is indeed the Messiah. And the Gospel of John makes a different turn by turning Jesus into a supernatural, cosmic, mythical being. Now, on the authorship of the Gospels, you can deduce it to a question na si Matthew at Luke, sila ang posibleng mga literate na disciple ni Jesus. Si Mark tsaka si John, hindi. Kaya paano isusulat ng mga disipulo niya na hindi marunong magbasa o magsulat yung mga gospel about sa kanya? Tapos in Greek, mainly Hebrew Aramaic speaker sila. So, sa tanda nilang yon, kailangan nilang pag-aralin yung Greek para isulat yung talambuhay ni Jesus. Now, if you say that it was a fabricated work, tanggap ko pa siya. Through the development of oral tradition and with those circulating text, hindi lang din yon ang written works about Jesus. Kasi mayroong tinatawag na Gnostic Gospels. Yun na yung may mga pangalan nila Thomas, Philip, Mary Magdalene, and Judas. Now, minention ko to since the life of Jesus according to the Quran, dahil isa siya sa mga propeta ng Allah, as the Muslims claimed, ay galing sa Gospel of Thomas. Kasi ibang-iba ang narrative niya doon sa virgin birth at kung saan pinanganak si Jesus. On the other side of the globe, mainly Asia Minor, Rome, or somewhere in Egypt, nagsasirculate yung mga ganong mga stories about Jesus. Doon na din na-develop yung iba't ibang belief about him. And the most familiar of all, probably
the Trinity. God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God, three persons. Church heresies na nagsasabing hindi Diyos si Jesus, isa lang siya sa mga special na ginawa ng Diyos. Mga denier ng Old Testament kasi nga ang klaro naman daw sa Gospels na siya nga ang prophesied Messiah. Ganto kalaking impluensya ang iniwan ni Jesus pagkatapos siya mamatay sa Mediterranean. At the 4th century, doon na na-establish ang Catholic Church. Institutionalized under the Trinitarian Nicene Creed. The belief of one God, Jesus who died for the sins of all, the perfect sacrifice, the Holy Spirit binder of the Church, the communion of saints, forgiveness of sins, as I said, and most importantly, the resurrection of the dead, judgment day, and life everlasting. If you consult a Muslim, yun din ang sasabihin nila na naniniwala sila sa resurrection of the dead, kaya bawal silang mag-cremate, tas huhusgahan sila on Judgment Day. Sa mga Hudyo naman, Judgment Day, resurrection of the flesh, and the new world. So, from the Maccabean revolt up to the 4th and possibly 7th century, that teaching was redefined and still echoes until this day, which comes to us. The year is 2026. Ang Pinas under the Spanish rule for good 3 centuries. Tapos sumunod yung mga Amerikano, isakop tayo ng mga Hapon. Brutal. Ilang regime na. Then yung dumaan after we gained complete independence. Tapos yung idea ng ganung turo sa Diyos nag-e-echo pa rin sa atin hanggang ngayon. Marami pa rin sa atin ang nag-aantay ng Judgment Day. Marami pa rin sa atin ang nag-aantay na umakyat sa langit. Marami rin sa atin ang nag-aantay na magunawang mundo. Marami nag-aantay sa atin na sabihin at patunayan sa ibang tao na tama sila. Kaya ako ginawa yung mga video na to kasi nga it reflects on how I understood the divine from being on a Christian school and getting out of it as time passes by. You graduate. It's inevitable. Sabi ko din siya na nakaraan na masyado makapal ang mukha natin para sabihin na this was the absolute truth
when it was a tribal belief from the Mediterranean who was radicalized by one man, executed for his claims, humiliated and left to rot on that site, to have all these legends about him. And the God that only they are supposed to have and believe. And now that problem is brought unto us. Hindi ko naman sinasabi na masama na sumamba pa sa kung anumang Diyos ang meron dyan. Naniniwala lang ako na masyado makapal ang mukha natin para sabihin na kung anong hawak natin, that's the absolute truth, that is the absolute word of God, and that is the absolute judgment for us. Parang hindi yata tama yun. I always see a lot of these posts o kahit dati din sa kung ano mang mga services yung napasukan ko. This is bad, that is bad, that is the sign, this is the sign. Prophecy, prophecy, prophecy. Impyerno langit. Habang buhay. With all the development of what the divine is, what we know is true, what we can see, what happened. Can we really conclude that all this apocalyptic thought is divine will? Can we really heart to heart just think kung may Diyos, eto ba talaga ang kalooban niya para sa ating lahat? Sa 2,000 taon na nag-aantay yung mga nauna sa atin, tas tayo aani nitong kung anong mensahe ang umaalingaw-ngaw sa mga tenga natin. Ito ba talaga ang kalooban na may kapal? Ethnic cleansing happened in the name of God who is to come and bring judgment upon us. Maraming mga alipin ng colonial era ang hanggang ngayon may stigma sa kung anong kultura ang meron sila dahil lang sa mensahe na isa kayo sa mga palatandaan ng pag-angkin ng demonyo dito sa mundong to. Early 1900s, maraming mga Cordilleran na dinala sa New York, kung tama ako. Display sila sa zoo. African American slaves during the transatlantic slave. Hindi lang sila mga
alipin meron sa kanilang mga kinain kasi walang pagkain sa mga barko. Ginamit yung mga balat nila na leather, mga buhok. Basically, a lot of the wars that happened in the Mediterranean and the Middle East, all in the name of the belief that one claims as the absolute truth over the other. Mga Muslim na ang sabi ng buong Christian world, agents of Antichrist. Mga Kristiyano naman na patunay sa claim ng mga Muslim na malapit nang dumating ang Dajjal. The development of the secular world na sasabihing lumalayo na tayo sa Diyos, sumasama na tayo ulit. Kaya nagdadala na siya ng parusa sa atin sa mga darating na araw. Lahat ng mga sakuna na nangyari dito, ginagamit para ng patunayan na tama sila. Ipapakita kung anong klaseng pinsala ang dala ng kahit anong bagyo, kahit anong lindol, wildfire, buhawi, para lang iparating sa inyo na malapit nang dumating yung inaantay nilang tagapagligtas na kahit kailan hindi dadating, at lahat na nakikita ninyo bahagi lang ng kasaysayan.